Bago, Midjourney Image Editor. Edit, repaint, pan at zoom out ng sabay-sabay. Kumusta sa lahat? Ngayon, may dala akong super nakaka-excite na balita mula mismo sa Midjourney team. Maglalabas na sila ng isang bagong web editor. At maniwala kayo, malaking pagbabago ito sa laro. Isipin mong kaya mo nang i-edit, i-reframe at i-repaint ang mga AI-generated mong larawan sa isang lugar. Iisa-isahin ko ang bawat detalye ng bagong interface na ito. Sa dulo ng video na ito, magiging eksperto ka na sa paggamit ng bagong feature na ito para makalikha ng kamangha-manghang visuals. Tara, simulan na natin. Una, pumunta tayo sa bagong editor. Para ma-access ito, gumawa ka lang ng image gaya ng dati mong ginagawa. Pagkatapos mag-generate ng image, i-click ang editor option sa ilalim ng image details. Maligayang pagdating sa iyong bagong workspace. Dito sa itaas, makikita mo ang bagong toolbar. Meron kang brush tool para pumili o ibalik ang ilang parte ng image. Perfect ito para sa mga maliliit na adjustments. Pwede mong i-adjust ang laki ng brush para sa mas detalyado o malalawak na galaw. Meron ding scale at aspect ratio presets dito. Kaya ang pagpipinta o pag-extend ng image lampas sa orihinal nitong hangganan ay mas madali na ngayon. Kung magkamali ka, pwede mong gamitin ang back button para bumalik sa orihinal na image. At kapag binago mo ang iyong prompt, pwede kang bumalik sa orihinal na prompt gamit ang reset prompt button dito. O gumamit lang ng Command Z o Control Z. Pwede mong gamitin ang bagong editor sa lahat ng Midjourney images, kahit yung mga nilikha sa mas lumang mga bersyon. Ngayon, explore naman natin kung paano mo magagamit lahat ng tools na ito para makalikha ng isang kahangahangang image. Dito, nagsimula ako sa 16:9 na image at gagawin ko itong 9:16. Gamit ang zoom out, pwede mong i-extend ang canvas ng image lampas sa kasalukuyan nitong laki at i-click ko ang submit. Ngayon, gagawa si Midjourney ng image para sa akin gamit ang 9:16 aspect ratio. Maganda ang naging resulta. Kung gusto mong bumalik agad sa editor, pwede mong gamitin ang back button ng browser mo. At boom! Balik na tayo sa editor para sa isa pang edit. Sa susunod na halimbawa, gamit ang brush tool. Aalisin ko ang mga paboreal sa larawan. Para gawin ito, i-click ko ang editor at pipiliin ang mga paboreal sa larawan. Maingat kong pinili ang lahat ng paboreal sa larawan. Ia-update ko rin ang aking prompt at aalisin ang parte kung saan binanggit ang mga paboreal. I-click ko ang submit at tinanggal ni Midjourney ang lahat ng paboreal mula sa image at pinalitan ito ng mga kasangkapan sa bahay. Sa susunod na halimbawa, gusto mong lumikha ng cinematic landscape. Narito ang prompt na gagamitin natin. Cinematic landscape photography, wide shot, a lone traveler walking through a misty forest at dawn, mountain range in the background. Nag-generate na si Midjourney ng image. Halimbawa, gusto kong magdagdag ng usa na nakatayo sa isang burol sa komposisyon. I-click ko ang editor at i-extend ang scene pataas. Ngayon makikita mong may dagdag na espasyo sa kaliwa at ang image ay nausog sa kanan. Ia-update ko ang prompt, a deer standing on a hill, at i-click ang submit. Ngayon, idagdag ni Midjourney ang usa sa aking komposisyon at makikita mo kung paano ito seamless na lumapat sa existing image. Kung matatandaan ninyo sa Discord, pagkatapos mag-pan pa kanan o pakaliwa, hindi na pwedeng mag-pan pataas. Pero ngayon, gamit ang bagong editor, pwede na nating i-expand ang image sa kahit anong direksyon. Pwede tayong magdagdag ng UFO sa langit at i-click ang submit at ngayon, idagdag ni Midjourney ang UFO sa tanawin. Sa ngayon, hindi pa suportado ng editor ang full cropping. Halimbawa, gusto mong gawing mas portrait mode ang komposisyon at pag-click mo ng submit, lalabas ang error. Sigurado akong darating ang update tungkol dito dahil malaking bahagi ang cropping sa creative process. Para sa susunod na halimbawa, magsaya tayo gamit ang brush tool. Meron tayong magandang image, isang glamour photography ng lalaki at aso na may cool na jacket. Maglaro tayo gamit ang editor. Gusto kong magdagdag ng Viking helmet sa ulo ng lalaki. Mahalaga ang tamang area na ise-select. Kapag sobra kang pumili, pati ulo at mukha ng lalaki ay magbabago. Kaya pipili ako ng sapat na lugar para mabigyan ng creative space si Midjourney. Prompt, horned Viking helmet on his head at i-click ang submit. Nagbigay si Midjourney ng modernong version ng horned helmet. Isang fresh na take sa Viking helmet. Paano kung gusto ko naman yung classic na Viking helmet? Dito, ginawa kong mas specific ang prompt. Historical Viking helmet made of iron and bone on his head.
Sabayan na rin natin ang pagbabago ng aspect ratio sa 16.9. I-click ang submit at tingnan ang resulta. Medyo malapit na pero hindi pa eksakto. Ang kabuuang coherence ng image, ang modernong setup, ay nakakaapekto sa resulta. Meron akong isa na medyo iba sa inaasahan ko. May isa dito na pwedeng-pwede na rin. Pero paborito ko ito kasi mukhang flashy yung Viking helmet. Nakakatawa at interesting na interpretasyon mula kay Midjourney. Makikita natin na ang kabuuang coherence ng image ay nakakaapekto pa rin sa inpainting. Kaya dapat malinaw talaga ang prompt mo. Pero kung masaya ka na sa resulta, ayos lang. Para sa huling halimbawa, subukan nating itulak ang hangganan gamit ang storytelling. Prompt: Cinematic narrative photography, close-up shot, a detective examining a mysterious artifact under dim lighting, cluttered office with old books and papers. I click ang generate. Mukha na agad itong interesting pero gusto pa natin dagdagan ang mood. Babaguhin ko ang aspect ratio gamit ang preset sa 16:9. Iuusog ko ng bahagya sa kanan ang image at bilang huling touch, ia-update ko ang prompt. Mysterious artifact under a flickering candle casting shadows. I-click ko ang submit at idagdag ni Midjourney ang kandila sa komposisyon. Noong huling office hours, nabanggit din nila na pinag-iisipan nilang payagan ang pag-edit ng non-Midjourney images gamit ang editor. Kaya sa hinaharap, pwede mo nang i-edit ang images na hindi gawa sa Midjourney kung masusolusyonan nila ang issue sa moderation. Pero sa ngayon, sobrang saya ko sa bagong image editor. Siguradong makakatulong ito sa aking workflow. At dyan nagtatapos ang deep dive natin sa bagong Midjourney web editor. Sa mga bagong tool na ito sa iyong kamay, walang limitasyon ang creativity mo. Huwag kalimutang i-like ang video kung nakatulong ito at mag-subscribe para sa mas marami pang tutorials. Kita-kits sa susunod na video!